Anong message mo ngayong anniversary ng People's Power, sir? Malinaw po na ang kasaysayan ay muling umiikot at ang daloy ng pagkilos ng sambayan ng Pilipino na nananawagan ng pagbibitiw at paglaya sa kapangyarihan ni Marcos lalo pang lumalakas, lalo pang lumalawak. Hindi na ito mapipigil. Yung lumabas na 10 Marines, so anong masasabi mo doon, sir? At tama lang yun kasi yun ay nagpapakita ng katotohanan at mas maraming ebidensya, mas maraming mga nagpapatotoo ng naunang salaysay na mga binitawan nila Saldico ay puro katotohanan. At ito ay nagpapakita na ang punong salaring kriminal walang iba kundi si Marcos at si Romualdez, kaya dapat sila managot bilang mastermind. So pakilinaw rin yung magaganap sa March 10 and 11, sir, sa sinabi mo. Mas malakas na pagkilos, mas malawak na protesta at mas malakas na participation ng mga mamamayan ang masasaksihan sa March 10 and March 11. So sa ginanap na trial sa kay Tatay Digong, ano nga masasabi mo doon, sir? Bugos naman yung ICC. Nalantad nga na ginamitan sila ng mga ninakaw na pera. Dinaya nila ang pagdukot at pagkidnap ni Pangulong Duterte. Therefore, the entire process is bogus. Wala pong katuturan at dapat lamang itigil na at palabasin na si Pangulong Duterte. Yun pong panawagan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, sir, sa iyong pagtugon. Thank you. Dahil yung ng ating Pangulo. So ito po lahat. Huwag po natin kalimutan. Sir, going back to the protest na ginagawa ngayon, Okay. according to NCRPO, Director General, pag-usapan naman kung bakit pinadyo tayo ng impeachment, patalsik ng isang provincial, Hindi tayo nagpapatalsik. Kasi that's an overt act. That's in violation of laws and probably the Constitution. Pero kung manawagan tayo, kusang loob niya, kung wala na siyang kakayahan, ngayon na nakikita na natin, napakapayat na niya. Baka may sakit siya. Under our saligang batas, he is obligated to reveal. Marcos is obligated under Section 12, Article 7, to reveal to the people kung anong kalagayan niya. Kayo lahat, nakikita niyo. Napakapayat na niya. So, that's a serious illness. Voluntary resignation. Kusang loob niya. Hindi tayo nagpapabagsak ng gobyerno because that is in violation of law. But we can shout to high heaven, Sir Marcos, ano bang sakit mo? Bakit mo pa pinapatuloy ang kabulastugan mo sa paggobyerno? Hindi ba karapat-dapat lang mag-resign kayo? Kasi kung hindi nyo kaya, payat-payat nyo na, sir. Galing nyo lang sa ospital. Grabe na yung ekonomiya natin. Maski sinong economist, tanungin nyo. Ang ating gross domestic product, GDP, 3%. Paano tayo makakaahon sa kahirapan? Lalo na may sakit po kayo. So, yun lang po ang panawagan natin. So ito na, unti-unti nang magde-disperse yung itong mga riders. Ayan. So binigyan lang tayo dito ng 15 minutes para magpahayag. Ayan. Go riders! Ayan, bumabalik na sila sa kanya-kanilang mga motor. Ayan. pulot ng bata. Dilawan yan. Makipag-usap dyan. Sabi ko, wala tayo pag-usapan. Away na mabuting dyan. Lumayap na kayo dyan. Makapapapako ng helmet.
So yan na, unti-unti lang nag-disperse. Bumabalik na sila sa kanilang mga motor. At ito magtatapos yung paggunita ng People's Power celebration. Yan. At ito yung nag-participate itong mga Duterte riders. So ang kanilang participate ay yung pagkakaraban, no? At umikot tayo dito sa southbound at pabalik ng northbound dito sa may EDSA mga babayan. At pagdating natin dito sa EDSA Shrine, binigyan tayo ng 15 minutes, no, na magsalita yung mga tagapagsalita natin. Nakasombrero ka pa, nakapayong. Hindi, yung payong para sa cellphone. Nakapulong din. Ayan, so punong-puno, no? Punong-puno, mas maraming pulis dito. Magmula dito sa kinalalagyan natin, ayan, nandiyan sa ilalim sila ng tulay, no? May pulis sa ilalim ng tulay, yan. At hanggang dito, at yung mga grupo naman na makakaliwa, nandoon sila sa EDSA Monument, EDSA People Power Monument, kung saan at mayroon stage doon, no? So magkakaroon sila siguro ng program mamaya-maya or ngayon na nag-uumpisa. So yan lang po, at maraming salamat sa mga nakatutok sa itong karaban namin.